Hi guys, good evening. Hindi po ako makatulog kasi alam nyo kanina po galing ako ng San Fernando. Kasama ko yung partner ng anak ko na si Irene. Galing kami ng San Fernando, sumakay kami ng jeep papuntang Guagua. Pagkatapos, dun sa pagsakay namin sa jeep, meron akong nakatabing isang matanda na siguro nasa 78 or 79 na ang edad niya, kawig niyang nanay ko. Nakatabi ko siya. Kaya ko lang po ikukwento dito kasi gusto kong maano lang po. Ikukwento sa inyo na kasi pagkatabi ko sa kanya parang nakita ko yung nanay ko sa itsura niya. Sabi ko, Nay, saan ka papunta? Sabi niya sa Guagua. Yung itsura niya guys, as in naka-duster siya tapos may dala siyang plastic bag na stripe na malaki. Sabi niya sa Guagua daw siya pupunta. Tapos sinabi niya na malimos po ako sa Angeles, sabi niya. Sabi ko, ang layo naman, tiga Guagua po kayo. Sabi ko ganun. Oo, sabi niya na malimos ako doon. So nawa ako sa kanya kasi sa itsura niya guys, as in talagang hirap na hirap siya. Tapos ang ginawa ko guys, binigay ko lahat yung barya ko sa kanya. Hindi ko alam kung magkano kasi may tig-20, tig-5, mamiso ganun isang takot yung naibigay ko sa kanya. Tapos may yak-yak siya na nagpapasalamat sa akin. At sunod-sunod na yung mga nakasagay sa jeep na nagbigay sa kanya. Alam nyo, naiyak siya. Tapos yung si Irene nagbigay siya, marami din yung binigay niya, isang takot din. So nakadami siya. Sabi ko, Nay, itabi mo yan, kumain ka na ba? Opo, kasi namumupo pa siya sa akin. Opo, sabi niya gano'n, kumain na ako, pandesal at kape. Naku, Nay, sabi ko, mag-isa ka lang, bakit hindi ka sinasama ng mga anak mo? Sabi ko, may anak ka ba? Opo, may anak ako, sabi niya gano'n. So, hanggang sa, ang daming namigay sa kanya guys, ng pera. Pagdating sa Guagua, bago dumating ng Guagua, nasa Betis kami, tinanong siya ng isang pasahero, Nay, ilan ang anak mo? Sabi niya, 5. Naku, Nay, 5 yung anak mo, wala kang kasama. Sabi ko gano'n sa kanya, sana hindi ka pinababayaan ng mga anak mo na ganyan. Sabi niya, alam niyo yung sagot niya sa akin guys, may kanya-kanya na kasing mga asawa. Sabi niya, may kanya-kanya ng pamilya, yung mga anak ko, sabi niya. Sabi ko, Nay, sabi ko, kahit na po, hindi nila kayo dapat pinapayagan na ganyan. Sabi ko na maglakad kung saan-saan. Tapos sabi ko, paano kayo nakarating ng Angeles? Kasi as in, ang tanda na po niya, guys. Tapos sabi niya, isinama daw siya ng isang bata na nagdi-deliver ng isda sa Angeles. Tapos, ayun, pagdating sa Angeles, iniwan daw siya. Tapos, ayun, namalimos siya, kaya nakabalik siya kaya siya nakasakay ng jeep papuntang Guagua. So, ako, nakaka-relay lang ako, guys, sana po, pag yung mga magulang natin, kasi ako wala na lahat ang mga magulang ko, wag na po nating ayahan na kung saan-saan pumunta. Kasi hindi ko po siya, kukuhanan ko sana siya ng picture or video. Kaya lang, nakukonsensya ko kasi naiyak ako dahil yung ganong katanda niya guys, na napapabayaan ng mga anak or maaring hindi alam ng mga anak na namamalimos siya. Kaya, ang dami pong ngayon na ganun katatanda na naglalakad sa kalsada o namamalimos dahil sa sobrang hirap, di ba? Sana, sabi ko nga, napakaswerte nung mga anak niya dahil buhay pa siya at napakalakas niya at napakalinaw pa ng mata niya, napakalinaw pa ng pandinig niya na nagagawa pa niyang mamalimos para mabuhay. Ang hirap pala, pagka yung talagang mahirap ka lang, tapos yung wala kang magawa para sa sarili mo, kundi mamalimos lang. Napakaswerte ko sa pamilya ko, napakaswerte ko sa mga anak ko, na sana pagdating ng panahon, hindi ko maranasan yung mga ganong bagay. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nagkaroon ako ng mga anak na mababait, mga manugang na mababait, mga apong malalambing. At nagkaroon ako ng partner na napakabait. Kaya ako lang po naikwento sa inyo kasi ganun pala pag matanda ka na, yung lalo na mahirap ka lang, tapos ang mga anak mo hindi mo maasahan. Buti na lang ako, may mga anak akong mapagmahal. Yun lang po, maraming salamat. Naikwento ko lang po ito kasi doon sa nakita kong matanda na as in, nawa po ako sa kanya. Kaya
Lahat ng barya ko, binigay ko sa kanya. Wala talagang nahawa ko sa kanya. Nahawa ko talaga. Kasi nanay ko wala na eh. Parang nakita ko yung anino ng nanay ko sa ganong sitwasyon. Buti na lang ang nanay ko, hindi niya naranasan yun. Napakaswerte ng may mga magulang pa na ganon ang edad. Sana malin po natin ang mga magulang natin. Salamat po. Bye-bye.